Yan yung ulam natin mga bay. Magandang araw mga bay. Sa muli, balik na naman tayo sa laot para makipagsapalaran. At syempre, magbaka sakali na meron tayong mahuli at meron tayong maiuwi at para meron tayong mailagay sa pagkainan. Masyado malaki isda Solo eh. tayo pa rin ako mga bay. Kaya tara, samahan nyo ako para sa mga kaganapan sa aking pamamana sa araw na ito. Alright mga bay. Nandito tayo sa laot. Magbabakasakali na naman tayo na makauli. At meron tayong ngayon. Siyempre, para may mailagay sa pagkainan. Solo tayo pa rin mga bay. Ang oras ngayon ay alas 2. Bali half day lang. Bali lang oras na yung time natin. Lakas ng hangin. Ganaalon. Pabuelo na naman yung amihan. Anyways, prepare lang ako. Tapos straight to action na. Let's go! Right, let's go! Alright, after mag-prepare, lusong ka agad sa tubig mga bay. Dahil half day lang tayo sa ngayon. At mahigit alas 2 na. Bago pa lang tayo magsisimula para maghanap ng ating magiging target at magiging blessing para sa araw na ito. Siyempre, nag-load agad ako ng pana para ready to shoot anytime. Ito mga bay, dinaanan ko yung area kung saan madalas ako makapana ng giant trevally. Pero sa pagkakataong ito, isang GT yung nakatambay or giant Toblerone. Hindi ko ito kinalabitan mga bay dahil hindi ito kasama sa ating target sa araw na ito. Kaya hinayaan ko lang siya at nag-antay lang ng ilang sandali kung meron bang magpapakita. At nung mapagtanto ko na wala, nag-move on ako at naghanap ng ibang area kung saan baka sakaling makahanap tayo ng ating magiging blessing sa ating pag-dive sa araw na ito. Ilang minuto na rin nakalipas mga bay at ilang dive na rin ang aking nagawa pero wala tayong sumpungan hanggang sa napadpad ako sa part ng bahurang ito at dahan-dahan ko lang sinilip. Hindi ko alam mga bay na meron din palang nakatingin na sa akin. Ayun, isang oversized na barchick coral trout. Matras lang ako ng bahagya mga bay para hindi ganong malapit at hindi rugado yung ating shot kapag ating kinalabitan yung isda. Thank you Lord. Grabe, lumakas na talaga. Medyo umihip na talaga yung hanging amihan mga bay. Pero salamat pa din at meron pa rin tayo nakuha blessing sa kabila ng malalaking alon. Isang barchick coral trout ang ating unang isda para sa araw na to mga bay. Sobrang thankful dahil bawi na kaagad ang ating konsumo sa ating pagpalaot. Bali, maghahanap na lang tayo ng ating pangdagdag para meron tayong pambili ng bigas. Alright. Sobrang bihira lang ako mga bay makahuli ng ganito kalalaking coral trout dahil madalang na sila dito sa area namin. Kaya sobrang thankful ako na nakahuli ako ng ganong kalaki. After ma-secure ng isda, panibagong dive na naman mga bay. Dito ay ambush type ang ating gagawin. Pero di pa ako nakarating sa baba, meron na akong nakitang target. Mga yellow dots trevally. Isang grupo ito mga bay. Siyempre, pipili tayo ng medyo malaki sa kanila. At yun ang ating kukunin.
ayos at tinamaan mga bay ang ating pangalawang target sa araw na ito. Isang yellow dots trevally. Medyo maamoy yung mga isda. Siguro mga bagong tabi. Meron na tayong nadagdag sa ating huli sa araw na ito mga bay. After ko nga ma-secure yung isda mga bay, marami na akong dive na naisagawa. Pero wala talaga tayo nasumpong ang ibang naging possible target. Kaya nagdesisyon na lang ako na bumalik malapit sa bangka at silipin ulit yung area kung saan madalas ako makapana ng giant trevally. At eto nga yung sunod na nangyari. May nag-aantay pala sa atin mga bay. May babasa mga kabay. Ale. Alright, thank you Lord. Sana hindi makawala. Isang giant trevally nga mga bay ang ating napana. Medyo malaki na ito mga bay. Kaya hinayaan ko lang na hilahin niya yung ating linya. Secured naman ang ating shaft dahil nakadugtong ito sa tali natin papunta sa buya. Breakaway system nga pala mga bay ang ating ginagamit sa ating pana para safety naman yung ating spare gun barrel kapag nakakapana tayo, lalo pat mga gantong kalalaking isda. Inantay ko nga lang itong mga bay na manghina, hindi ko muna pinilit na hawakan dahil hindi rin ma-secure na maayos yung isda kapag galaw ng galaw. Kaya hinayaan ko na lang muna siya. Nakita ko rin naman na maganda ang tama at sigurado nang hindi siya makakawala. Kaya nga lang mga bay, dahil may kalakihan na yung isda, ay nagawa niyang i-bend hindi lang isang beses yung ating shaft, kundi dalawa. Nagmisto lang letter S ang ating shaft mga bay. Bagamat spring steel yung gamit natin mga bay, pero nagawa niya pa rin talagang i-bend. Ganong kalakas ang giant trevally. Ilang minuto na rin nga lumipas mga bay at eto pa rin kami. Sinusundan ko lang yung langoy ng isda at medyo hinihipitan ko na yung tali sa pagkakataong ito para hindi na siya gaano makalayo sa atin at baka magawa niya pang isabit yung ating mga linya sa ilalim. Lakas pa. Hindi na porta. Ulo din sa tama kaya lang hindi na porta. At patuloy nga kami mga bay sa paghihilahan. Nahihila ko yung ating linya ng mga ilang metro. Babawiin niya rin naman ng mas mahaba hanggang sa umabot na kami sa punto na nagawa ko ng mahawakan ng kanyang pundot.
pagkakataong to mga bay, sinisigurado ko talaga na patay na yung isda. Dahil kapag nasa ulian ito ng kanyang lakas, bigla na naman itong gumalaw at umalag papalayo sa atin. Kaya sinecure ko na patay na. At nung masigurado ko na patay na talaga, doon ko na napaisip na napakaswerte natin sa ating half day dive. Dahil napakalaking blessing ng nag-aantay sa atin. Bagaman wala sa unang pagkakataon na pag-dive natin, meron naman sa pangalawa. Kaya sobrang thankful ako sa araw na ito mga bay. Pagkatapos ko nga ma-secure sa mga bay, dumiretso na ako sa bangka dahil hindi ko na rin magagamit ng maayos yung ating shop dahil talagang binend niya ito ng gusto at nag letter S talaga mga bay ang ating shop. Kaya diretso sa bangka, tapos magligpit, uuwi na rin tayo dahil hapon na din. Headshot naman sana yung tama mga bay, pero hindi talaga siya na fatal. Kaya haba-haba yung oras ng aming pagbubuno bago ko tuluyang mahawakan yung isda. Shoutout nga pala Boss Job Spear Fishing by Joben Kambari. Nalihan ko ng mamaw yung spot na sinilip natin nakaraan na walang laman. Talagang paswerte-swerte lang bay. Nagmamadali na ako mga bay sa pagkakataong ito dahil medyo hapon na at baka abuto tayo ng dilim sa pagpauwi. Ang daanan pa naman natin ay mga siwiran, baka sumabit tayo sa mga mainline ng seaweeds. Kaya nagmamadali na ako itong umakyat sa bangka at para makapagsimula ng magbiyahe pa uwi. Ayan ang itsura mga bay ng ating shop. Talagang binend ng gusto ng giant tribali na to. Sa ulo naman sana yung tama mga bay, kaso hindi na fatal yung tama. Kaya tagal-tagal bago natin tuloy ang nasecure ng isda. Dito nga ay inayos ko lang yung pana na mailagay sa barrel dahil para hindi magulo mamaya kapag pauwi na tayo. Talagang hindi na natin magagamit ang shop natin sa pagkakataon ito mga bay dahil napakatigas nito, straight at baka tuluyan pang mabali kapag sinikwat-sikwat na natin dito sa bangka. Hanggang patuloy na sa tabi. Mabali pag sinikot-sikot ko lang dito. Hapon na rin. Mag-alas 5 na siguro. Medyo malayo yung ating tatakbuhin ngayon mga bay dahil maliit yung dagat. Kung nagkataon sana na malaki yung dagat, sa tabi na lang tayo dadaan para medyo malapit. Kaya dito ay niligpit ko lang yung buya at yung lubid, tapos diretso na biyahe para umabot tayo ng maliwanag pa sa mga dadaan natin pauwi.
Yan na mga bay. Hindi na tayo. Alright, mga bay, ginabi na tayo. Pag-uwi. Ganda ng blessing natin mga bay. Napakalaking blessing. Alright. Alright, mga bay, dito kami sa tindahan. May kitimbang muna kami. Masyado malaki yung isda eh. Uy, sakto 14 yun. 14. Grabing estimate ay. Alright. Sakto talaga estimate ko, 14. Pagbiling ay 20. Meron pa oblong. Isa lang yan, boy. Isa lang. Isa kabilog. Tatlo kabilog lang yung isda. Isa kaputian, pang sira. Oblong. 1 also. 1.7. Alright. May ice get. 20 kabilog. Aldo. Ano daw? Aldo. Aldo. Shoutout mo na si Papa. Aldo. Shoutout. Shoutout kay Papa. Alright. Alright mga bay. Ito nang benta natin. Ang ganda ng blessing natin sa half day dive. Bali alas 2 na ako kanina naka pag dive dahil half day nga lang eh. Benta natin is 1,800 yung dalawang isda, oblong tsaka yung GT. Bali pang ulam namin yung putian. Bali 1.5 na lang to. Meron akong atraso sa kanya eh. Pinabawasan ko ng 300. Dos na rin. Alright, maraming salamat sa Panginoon at binigyan na tayo ng blessing. Maraming salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng blessing kahit na update dive lang. Alright. Blessing ni God yun kasi magbe-birthday bukas si Commander. Meron na kami panghanda kahit papano. At meron na rin kami pambili ng mga gamit ni baby. Alright. Yan yung ulam natin mga bay. Titian. Sigurado na naman sinabawan ito. Alright. Alright mga bay. Kain na na. Pa. Di ba bang mangkain ako? Diba tapos ka nang kumain? Tapos na nga. Oh. Kami naman ni mama magkain. Ubus ko ang pagkain. Opo, very good. Ate na kasi yan si Rashmi, di ba? Opo. Ate na yan. May baby na di ba si mama? Opo. Ate na si Rashmi. Opo. Alright. Bakit tumitin ka kasi dito? Dito nga. Tingin ka sa akin. Dito? Kaya ka nga bata? Opo. Sakit. Asim. Sinigang sa kalamansi. Right. Ako nga, hindi ako na asim. Hindi ka nasiman? Hindi. Uy. Bakit ako ang asiman? Ako hindi asim. Si mama hindi asim. Si mama hindi ka asim? Hindi. Sarap nga eh. Sarap? Lagyan mo ito? Lagyan mo ito? Ha? Kain mga bay. Ayan mga bay. Isang blessed day na naman ang ating nagawa sa araw na ito. Sa ating pamamana. Maraming salamat mga bay sa inyong pagantabay at sa patuloy na pagsuporta sa aking Mountain Channel. Sa mga bago po sa channel ko, huwag niyo po kalimutang mag-like at pa-subscribe na rin para updated po kayo sa mga video na i-upload ko.
kagaya nito. Hanggang sa muli Kung mga kasado bay. yan, di ba nagkain na? Pag nagkain na, Peace out. tapos na yan. Ay, mahubig pala ako. Kabilis ng kaganon. Tapos, Nagpawis na ako. napagod ka? Opo. Patay ka na sa'yo. Eh, galing. Galing pala ng sa'yo ni Rasmi. Eh, Tapos gano'n na. Yung ulo. Uy. Tapos gano'n. uy, Gano'n. pagkagaling talaga.